panahon. Nagtataka ang dalaga kung bakit doon dinala ng alon. Habang inaalala ang rason kung bakit siya naroon, huli niya ignoon ang kanyang atensyon kung saan nakaapag ang lugar kung saan nakaapag ang kanyang mga paa. Bigla niyang naalala ang pamilyar na lugar. Aha! Alam ko na! Dito nakabaon ang kayamanan. Ibinaling niya ang kanyang tingin sa nagkukumpulang tao na iba sa kinagisnan niyang mundo. Mula sa iba't ibang kasuotan, lengguwahe at pamumuhay na kahanga-hanga na noon ay nababasa niya lamang sa libro. Isang estranghera ang lumapit sa kanya, maamo ang mukha at ang kulay ay natatangi. Nang magsimulang magsalita ang estranghera, hindi niya maunawaan ang bawat salita na lumalabas sa bibig nito. Tangi ang tango ang kanyang naging kasagutan sa di malamang magbati o katanungan. Pati niyang siya ay nayayahang tumuloy sa munting tahanan dahil sa pagbumbas ng babae sa hangin na nangunguhulagang pangingimpita. Kaya di na ng dalawang isip ang dalaga at sumunod na sa estranghera. Laking gulat ng dalaga pagkabasok dahil sa raming ng gintong dekorasyon at ang chikong tiyak malaki ang kapalit kung ito'y ipagbibili sa modernong panahon. Binigyan siya ng estranghera ng damit at pagkain, ngunit hindi dito nakataon ang kanyang atensyon, kundi sa gintong dekorasyon. Nais ng dalaga na ito'y nakawin at bumalik sa kanyang panahon. Tiyak na mabibili niya lahat ng luho na kanyang inaasam-asam. Kaya nang sumapit ang gabi na mahimbing na natutulog ang lahat, ay sinimulan niyang isa-isahin ang gintong at isinilid sa sisidlan gawa sa kumot. Matagumpay niyang isinilid ang mahahalagang bagay at dahang-dahang tumungo sa pintuan. Nang makalabas ang dalaga ay laking gulat dahil biglang naglaho lahat ng bahay at kung ano pa man sa lugar. At mas nagulat pa ito nang lumitaw ang estranghera sa harapan nito. Ani nito, balik ang kayamanang nakuha ko sa aking panahon. Hindi iyan ang dapat mong dalhin pagbalik sa iyong panahon. Ang alang-alang ngayon ay ituturing mong kayamanan. Ako ay ikaw. Ikaw ay ako. Ako ang iyong refleksyon mula sa nakaraang panahon. Ako ang simbolo ng pagkakakilanlan. Ako ang kayamanan na unti-unti na ninyong nakakalimutan. Di pa man nakatugon ng dalaga, ay pinalot na ng malamig na hangin ng paligid. Gumising ang dalaga sa isang silid. Nakatapat ang kalendaryo na kung saan ay mas binigyang linaw ang kanyang panaginip. Unang Agosto, nagpapaalala na ako ay ikaw, ikaw ay ako. Kinabukasan agad niyang ipinagbigay alam ang tungkol sa natagpuan niyang tunay na kayamanan. Ang iba ay namangha, pero hindi naniwala. Subalit, ang mahalaga ay nasaksihan ng kanyang mga mata ang halaga niya bilang isang